Hindi ko makakalimutan yung malamig na gabi na yon, ang simula ng lahat ng kababalaghang pilit kong kinalimutan. Minsan na akong naniwala na ang gabi ay kaibigan ng tahimik, ng pag-iisa, ng mga naghahanap ng hanap buhay. Pero pagkaraan ng gabing yon, hindi na ako muling maglalako sa dilim. Sa Capiz, ang gabi pala'y hindi basta dilim lang kundi pintuan ng mga nilalang na hindi natin dapat ginagambala. Ako si Emil. 25 anyos, taga-barangay Dulangan sa Capiz. Sa totoo lang, hindi ko piniling maging tindero ng balut at mani sa gabi, pero yon lang ang meron. Maaga akong naulila, at hindi na rin ako tinanggap ng mga kamag-anak namin sa Maynila. Sabi nila malas daw ako, kasi mula nang mamatay ang mga magulang ko sa sunog, kung ano-anong kamalasan na ang sumunod sa kanila. Kaya't bumalik ako sa probinsya, sa lola kong si Mama Italia, at dito na rin ako naghanap buhay. 5 hanggang 6 na gabi kada linggo, dala ko ang aking bitbit na basket, may ilaw sa ibabaw, at sinisigaw ko sa kalsada, baluot. Manii. Habang ang karamihan ay tulog na, ako'y naglalakad sa ilalim ng poste, umaasang may bibili, kahit 3 lang. Sa ganitong paraan ko na itataguyod ang gamot ni Mamay at ang bigas naming pang-araw-araw. Pero 1 linggo bago ang undas, nagsimula nang may maramdaman akong kakaiba sa mga gabi kong paglalako. Una, may mga bahay na dati palaging may bumibili sa akin, pero bigla na lang sarado kahit may ilaw sa loob. Parang ayaw akong lapitan ng mga tao. 1 beses, may matandang babae pa na biglang nagsara ng bintana matapos akong mapadaan. Narinig ko pa nga siya, hala siya, dumadaan na naman yung bata sa oras ng bangungot, noong una, tinatawanan ko lang yon. Akala ko nagbibiro lang sila o baka chismis lang. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may sumusunod sa akin. Hindi yung tao, iba. 1 gabi, habang papalayo ako sa gilid ng sapa, may narinig akong yapak sa tuyong dahon. Huminto ako. Tahimik. Tapos biglang may humagikik na parang babae, pero hindi tunog ng taong masaya. Parang hinahabol ang hininga niya, basa, mabigat, at gutom. Malamang hayop lang yon, pilit kong sinabi sa sarili, habang pinipilit na huwag tumakbo. Buti na lang, may 1 tao akong laging kasama sa takot, si Jepoy. Matagal na kaming magkaibigan, kababata ko, at kasabayan sa hirap. Kapag wala akong lakad, siya ang nag-aaya sa akin ng sabayang paglalako. Pareho kami ng rota pero minsan magkaiba ng oras. May gabing sabay kaming naglalakad, nagtatawanan pa habang niloloko ang isa't isa kung sino sa amin ang may mas kaunting benta. Pre, feeling ko yung mga balot mo, may lahing dinosaur kaya ayaw bilhin, biro ni Jepoy sabay tawa. Aba, mas okay na yun kesa sa mani mong puro hangin ang laman, balik ko naman habang pareho kaming humahalakhak sa gitna ng kalsadang tahimik. Pero kahit ganun kami kaingay, ramdam ko na rin sa kanya ang unti-unting pagbabago. Lalo na noong gabi na sinabayan niya akong umikot sa bandang Sitio, Katingbolan, isang lugar na bihira na naming daanan kasi kaunti lang ang bahay. Doon nagsimula ang mas malalalim na pagdududa ko. Habang naglalakad kami, sinabi ni Jepoy, "Tol, huwag na tayong dumaan dito bukas." May nararamdaman akong hindi tama, tumingin ako sa kanya, at kita sa mata niya na hindi siya nagbibiro. Bihira siyang seryoso. At lalo akong kinilabutan nang bigla siyang lumingon sa likod namin. "May anino ba sa likod natin kanina pa?" tanong niya sa pabulong. Paglingon ko, wala. Pero hindi na ako mapakali. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi yung natural na simoy ng gabi, parang hininga ng kung anong bagay na hindi dapat nakalapit sa tao. Kinabukasan, hindi ko na siya sinabayan. Ayaw ko nang balikan ang lugar na yon. Pero kailangan kong magbenta, kaya ibang ruta ang tinahak ko. Doon sa banda ng gulod, kung saan may ilang bahay na bukas pa kahit 10 oras na. Payapa ang gabi, o iyon ang akala ko. Habang nakatayo ako sa tapat ng isang lumang bahay, hinihintay kong lumabas ang suki kong si Aling Petra, biglang may marinig akong sutsot mula sa madilim na damuhan sa gilid ng bahay. "Ihahastu." Ihasdi-gidi, nagpatay mali siya ako. Hindi ko pinansin. Pero ilang segundo lang, biglang may bato na tumama sa paanan ko. Hindi malakas, pero sapat para mapasigaw ako ng hay. Walang tao. Walang gumalaw. Tahimik ang paligid, pero ang puso ko, parang may tambol sa dibdib ko.
Pinilit kong umalis pero habang papalayo ako, naririnig ko pa rin yung sutsot. At sa gilid ng paningin ko, parang may matangkad na nilalang na tumayo mula sa damuhan. Mahaba ang leeg, sobrang payat, at ang mga mata parang hindi mata ng tao. Nagmamadali akong umuwi. Hindi ko na inintay pang may bumili. Pagdating sa bahay, bagsak ako sa banig. Hindi ako makatulog. Nakaalalay lang ang kamay ko sa kandilang nakaandar sa altar ni Mama Italia. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko, pero alam kong hindi yon normal. Kinabukasan, pinuntahan ko si Jepoy. Wala siya sa bahay nila. Sabi ng nanay niya, hindi pa umuwi si Jepoy mula kagabi. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi siya yung tipo ng taong nawawala ng walang paalam. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, wala pa rin siyang balita. Hanggang sa may batang nagsumbong sa barangay na may nakita raw siyang nakabaliktad na paa na naglalakad sa damuhan ng Sitio Katingbolan. Akala raw niya tao, pero nung sumilip siya, nakita niyang naglalakad ito ng patuwad, parang aso pero may anyo ng tao. Doon ako lalong natakot. Dahil 1 linggo bago mag-undas, may naririnig na kaming usap-usapan sa mga matatanda. Na bumalik daw ang nililim mga nilalang nagising kapag ang gabi ay pinakamadilim. Matagal na silang hindi nagpapakita, pero kapag may bagong dumanak na dugo sa lupaing tinirhan nila noon, doon sila bumabalik. At sa gilid ng isip ko may pabulong na tanong. Si Jepoy siya ba ang nakuha ng mga nilalang na yon? O mas malala pa siya ba ang isa sa kanila? Paglingon ko sa may pintuan ng kwarto ko kinagabihan, may nakasilip. Mabagal. Walang ingay. Pero sigurado akong hindi tao yon. Dahil kahit madilim nakita kong pabaliktad ang mga paa niya. Mula ng araw na yon, hindi na ako mapakali. Kahit pa araw, kahit nasa loob ako ng bahay at kasama si Mama Italia, pakiramdam ko'y sinusundan pa rin ako ng kung anong anino. Hindi ko sinasabi sa kanya ang lahat, ayokong dagdagan ang mga iniisip niya. Matanda na si Mamay, at palagi niyang sinasabi na mahina na ang pandinig niya, pero alam ko, ramdam niyang may kakaibang nangyayari. Emil, minsan niyang sabi habang pinapahid ko ang langis sa mga paa niya. Iwasan mong dumaan sa Sitio Katingbolan. Hindi para sa gaya nating tao ang lugar na yon. Napatingin ako sa kanya. Bakit po, Mamay? May masamang nilalang ba roon? Hindi siya sumagot agad. Tumitig siya sa akin, at doon ko napansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Matagal na yon, pero ngayon lang ulit umapaw. Parang may bigat na matagal na niyang kinikimkim. Hindi lahat ng pamilya mo'y gaya mo, Emil, mahina niyang sabi. May mga lihim na mas mabuting hindi mo na malaman. Pero sa palibot mo ngayon, parang sinusundan ka na ng mga kaluluwang matagal ng galit. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero mula noon, nagsimula na akong magtanong. Tinanong ko ang matandang manghihilot sa kabilang kanto, si Aling Nena, na matagal nang nakakakilala sa pamilya namin. Doon ko narinig ang kwentong hindi ko inasahan. Ang nanay mo, sabi ni Aling Nena habang hinahalo ang lagundi sa palayok, ay hindi basta-bastang babae. May dugo siyang lahing bantay ng lupa, isang uri ng tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang sa kabilang mundo. Diwata, albularyo, espiritista, may halong ganon ang pamilya niya. Pero pinili niyang iwan yon para sa tatay mo, isang ordinaryong karpintero. Hindi natuwa ang mga nilalang. Natigilan ako. Hindi ko alam kung tatawanan ko siya o maniniwala. Pero sa dinami-dami ng kakaibang nangyayari sa akin, parang nagkakaugnay-ugnay na ang mga piraso. At kung totoo man ang sinasabi niya, ibig sabihin ba'y ako na ngayon ang pinag-initan ng mga nilalang? Hindi ko rin maintindihan kung bakit biglang nagbago ang mga tao sa paligid ko. Si Aling Petra, na dati masayahin pa kapag bumibili ng balut, ngayon ay tila iwas na iwas. Ang ibang kapitbahay hindi na bumabati. Kahit ang mga batang dati nakikipaglaro sa akin kapag tanghali, bigla na lang umiwas, parang may nakikita silang hindi ko nakikita. Sa loob-loob ko, baka may dalang sumpa ang pamilya ko. Baka nga may tinatakbuhan akong tadhana na ngayon ay pilit ng humahabol. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng basket ko sa silong, may narinig akong kakaibang tunog mula sa labas. Akala ko unay pusa lang, pero nang tumingin ako, nakita kong may isang matandang lalaking nakaupo sa harap ng pinto namin.
Maputi ang buhok niya, mahaba ang balbas, at may suot na kulay abong-barong na parang nalumana sa panahon. Hindi siya kilala sa baryo. Emil, anya, at nagulat ako nang banggitin niya ang pangalan ko. Ako si Dandang. Tagabantay ako ng daang nakalimutan. Pasensya na po, Lolo. Kayo po ba'y may kailangan? Tanong ko, pilit na magalang kahit may kaba na akong nararamdaman. Hindi ako nandito para humingi, kundi para magbigay, sagot niya habang iniabot ang isang maliit na supot na yari sa dahon. Sa loob, may kakaibang bagay, parang kabibe na kulay ginto, may ukit ng hugis buwan at bituin. Mutya ito ng pagtatanggol, paliwanag niya. Ang may hawak nito ay hindi basta maaabot ng dilim. Pero hindi sapat yan kung hindi mo alam kung paano ito gamitin. Hindi ko pa man siya nasasagot, bigla siyang tumayo. At bago pa ako makapag-isip ng sunod na tanong, nawala na lang siya sa anino ng gabi. Para bang isinama siya ng hangin. Nilingon ko ang paligid, wala. Walang bakas ng matanda. Kinabukasan, binalikan ko si Aling Nena, dala ang mutya. Napailing siya nang makita ito. Iyan ay hindi basta kabibe, sabi niya. Iyan ay mutya ng bantay liwanag, isang sinaunang sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Pero Emil, ang sinumang tumanggap niyan, tinatanggap din ang responsibilidad ng mga naunang bantay. Hindi mo na basta mababawi ang sarili mong kapalaran. Parang unti-unting lumulubog ang mundo ko. Ayokong paniwalaan na may bahagi ako sa mundong hindi ko pinili. Pero habang tinatanggihan ko ang lahat ng to, mas lalo kong nararamdaman na may bagay na mas malaki ang gumagalaw sa paligid. Ang mga ilaw sa poste, nagkikikislapan tuwing dumadaan ako. Ang mga alingaw ng gabi, tila ako lang ang nakakarinig. At si Jepoy, wala pa ring balita. Pero gabi-gabi, sa panaginip ko, lumilitaw siya. Sa isang panaginip, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng gubat, walang saplot, nanginginig, at paulit-ulit na sinasabi, bumalik ka sa katinggolan doon nagsimula ang lahat doon mo rin matatapos, pagkagising ko. Basang-basa ng pawis ang katawan ko, at ang mutya ay mainit sa aking palad, kahit hindi ko alam kung paano ito napunta ron. Isang araw, napilitang tumigil si Mamay sa pagtulog. Bigla siyang napasigaw habang hinahaplos ang braso niya, may marka ng 3 mahabang galos. Wala namang hayop sa bahay. At doon ko na talaga naramdaman na hindi na ako pwedeng tumakas. Habang naglalakad ako pauwi kinagabihan, may batang babae na bigla akong hinarang sa daan. Maputla siya, parang hindi sanay sa araw, at nakasuot ng lumang saya. Nakatingin lang siya sa akin habang sinasabi, nasa dugo mo ang susi. Sa liwanag ng buwan mo lang malalaman ang tunay mong lakas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pero tumalikod na siya. Habang lumalakad siya palayo, nakita kong unti-unti siyang nagiging parang ulap na hinipan ng hangin. Kinabukasan, pinuntahan ko si Dandang sa sapa. Hindi ko alam kung bakit alam ko kung saan siya matatagpuan, pero parang may boses na umakay sa akin. Doon ko siya muling nakita, nakaupo sa malaking ugat ng puno ng balete. Kailangan mong magsanay, Anya. Hindi laban ng isang gabi ang haharapin mo. Doon nagsimula ang gabi-gabi naming pagtitipon sa ilalim ng buwan. Tinuturuan niya akong kilalanin ang liwanag ng mutya, kung paano gamitin ang hangin sa paligid bilang panangga, at kung paano makiramdam ng presensya ng nilalang kahit hindi sila nagpapakita. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang pagdududa ko. Kaya ko ba talaga to? Hindi ako mandirigma. Isa lang akong tindero ng balut na gustong mabuhay at makatawid sa araw-araw. Lahat ng bantay ay nagsimulang walang alam, ani Dandang isang gabi. Pero kapag dumating ang oras, hindi ka tatanungin kung handa ka. Kukunin ka ng dilim kung hindi mo kayang tumayo para sa liwanag. At habang papalapit ang undas, ramdam kong may bumubukas na pintuan sa pagitan ng ating mundo at ng isa pa. Parang may mga matang palaging nakatanaw sa akin. Parang may isang matandang boses na pabulong na nagsasabing, ang dugo mo ang simula. At sa huling gabi ng buwan, susubukan ka naming kunin. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Pero alam kong hindi na ito basta kwento ng takot sa gabi. Isa na itong kwento ng kung sino ako at kung ano ang dapat kong harapin. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito na sa halip na simpleng paglalako ng balut sa gabi,
Ang iniisip ko na ngayon ay kung paano lalabanan ang isang bagay na hindi ko nga alam kung totoo o bahagi lang ng isang panaginip na hindi ko magisingan. Pero totoo. Ramdam ko. At habang lalong lumalapit ang undas, lalong lumalalim ang lamig ng gabi, hindi lang sa balat, kundi hanggang buto. Parang may nakasabit na tanikala sa balikat ko, hindi ko alam kung ito'y tinig ng mga ninuno o parusa ng isang tadhanang pinilit kong iwasan. Hindi madali ang lahat. Araw-araw, sinusubok ako. At sa bawat pagsubok, hindi lang mga nilalang ng dilim ang kalaban ko. Minsan, sarili ko. Ang takot. Ang galit. Ang sakit ng mga alaala. Tuwing mag-isa ako sa gabi, bumabalik sa akin ang alaala ng nanay at tatay ko, yung gabing nasunog ang bahay namin sa Maynila. Walang tubig ang gripo. Walang kapitbahay na tumulong. Takot ang nakita ko sa mata ng mga tao, hindi awa. Parang gusto nilang matupok kami ng apoy, at matapos ay ilibing ang alaala ng pamilyang malas. Ako lang ang nakaligtas. Ako lang ang naiwan. Minsan, naiisip ko, bakit ako pa? Bakit hindi na lang ako sinama ng apoy? Baka kung ako ang nawala, hindi ako magiging pasanin ni mamay. Hindi ako magiging dahilan ng malamig na tingin ng mga tao sa baryo. At mayong may banta ng mga nilalang ng dilim, ako pa rin ang tinatawag. Ako raw ang may dugo ng bantay. Pero sa totoo lang, hindi ako handa. Wala akong lakas. Wala akong tiwala sa sarili. Bakit ako? Minsan kong tanong kay Dandang habang nagsasanay kami sa tabing ilog. Bakit hindi na lang yung ibang may alam na sa ganitong bagay? Ako lang to, wala ngang nakikinig sakin, wala akong pamilya, wala na akong kakampi. Tahimik si Dandang tulad ng dati. Pero pagkaraan ng ilang saglit, tumingin siya sa akin. Dahil ang liwanag, Emil, mas malakas kapag galing sa pinakamadilim na lugar. Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang ibig niyang sabihin, pero sa gabi ring yon, may nangyaring nagpabago ng lahat. Pauwi na ako mula sa ensayo, may dala akong sanga ng kamagong na hinubog ni Dandang para gawing sandata. Hindi ito basta baston, sabi niya, ito raw ay may basbas ng mga sinaunang bantay. Pero habang naglalakad ako sa may sapa, may naramdaman akong malamig na ihip ng hangin. Tapos, biglang huminto ang paligid. Tahimik. Wala ni kaluskos ng dahon. Doon ko siya nakita. Isang anino, matangkad, baluktot ang katawan, at mahaba ang dila. Hindi ko maaninag ang mukha, pero ang mga mata niya pula, parang baga na uhaw sa buhay. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko magalaw ang paa ko. Hindi ko maitaas ang baston. Parang binuhusan ng malamig na langis ang buong katawan ko. At habang papalapit siya, biglang may boses akong narinig sa isip ko, hindi boses ng tao. Hindi mo kami matatakasan, tagapagmana ang laman ng puso mo'y amoy takot. At yan ang pinakamasarap sa lahat, bago pa siya makalapit, biglang lumiwanag ang mutya na nasa bulsa ko. Isang malakas na liwanag ang kumawala at nabulag ang nilalang. Nagsisigaw ito, parang sinusunog ng araw. Naitaas ko ang baston at sa hindi ko alam na lakas, napalo ko siya sa dibdib. Bigla siyang nawala sa hangin, parang usok na tinangay ng hangin. Hinal na hinal ako. Nanginginig. At doon ko lang napagtanto, hindi ko na pwedeng iwasan ang laban na to, hindi na ito tungkol lang sa akin. Kasi kung hindi ako kikilos, baka si mamay ang sunod. O ang ibang inosenteng tao sa baryo. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin ang bigat. Hindi nawawala. At lalo pang bumigat ng isang araw, narinig kong may bagong tsismis sa palengke. May nawawala na namang bata. Isang 6 na taong gulang na si Tonton, anak ni Mang Leo, ang karpintero sa kabilang purok. Sabi ng mga tao, nakita raw ito huling naglalaro malapit sa kabubatan ng Katingbolan. At simula noon, bigla na namang may mga baboy na kinakatay na wala ng laman loob. Ang iba, wala ng balat. Ang mga pusa at aso, naglalaho. Hindi lang isa. Isa-isa na silang pinupuksa ng hindi natin nakikita. At habang umiinit ang balita, mas lalong bumabaling sa akin ang mga mata ng tao. Isang gabi, pauwi ako, sinalubong ako ni Mang Leo, galit na galit. Emil! Ikaw yung huling nakitang dumaan sa kalsada malapit sa gubat. Anong ginawa mo sa anak ko? Nanay ko po ang pinuntahan ko,
hindi ko po alam bakit may mga usap-usapan na ikaw ang dinadala ng mga nilalang sa gabi. Na ikaw daw ang iniwan ng mga magulang mo dahil ikaw ang malas. Naiyak ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng katotohanang hindi ako kailanman pinaniwalaan. Kahit pa gusto kong tumulong, ako pa rin ang itinuturo. Lahat ng kabutihang ginagawa ko, natatabunan ng mga pangit na bagay na idinikit na nila sa apelyido ko. Umuwi akong basag ang loob. Doon ako nahulog sa lupa, sa likod ng bahay. Umiyak ako sa dilim habang yakap-yakap ang mutya. Hindi na ako sigurado kung kaya ko pa. Pero biglang lumamig ang paligid. At may narinig akong tinig. Hindi boses ni Dandang. Isa itong malambing, mahina, tila isang babae. Emil, hindi ka nag-iisa. Paglingon ko, may nakatayong nilalang sa gilid ng puno. Isang diwata. Magaan ang kilos, may damit na tila gawa sa liwanag. Tiningnan niya ako na parang kilala na ako matagal na. Ang sugat ng puso mo, hindi mo kailangang itago. Dahil sa sugat na yan, matututo kang magmahal, kahit sa panahong puro takot ang nasa paligid. Hindi ko alam kung kaya ko to, sabi ko. Ang tunay na bayani, sabi niya, ay yung kahit umiiyak, lumalaban. Mula noon, tuwing gabi, nagpapakita siya. Hindi palagi, minsan lang. Pero binibigyan niya ako ng lakas. Tinuturuan niya akong gamitin ang damdamin ko, hindi bilang kahinaan, kundi bilang sandata. Unti-unti, natututo akong makiramdam. Nakakaramdam ako ng lamig kahit hindi ako hinahawakan. Nakikita ko ang mga aninong mabilis dumaan. At minsan, naririnig ko pa ang bulong ng hangin, mga babala, mga pangalan, mga paghingi ng tulong. Pero hindi ibig sabihin ay handa na ako. Sa totoo lang, bawat gabi, tanong ko pa rin sa sarili ko kung kailangan ko bang ipagpatuloy ito. O kung may paraan para lang takasan ang lahat at maging normal muli. Ngunit sa gabi bago ang undas, habang nag-aayos ako ng mutya sa ibabaw ng altar, biglang may pumatak na dugo mula sa bubong. Tumingala ako. Wala naman akong sugat. Paglabas ko, nakita ko sa lupa ang isang piraso ng tela. Tela ng suot ni Jepoy. At sa likod ng bahay, sa may lilim ng puno may nakatayo. Baluktot ang katawan. May punit-punit na balat. At sa mata nito naroon ang alaala ng kaibigang nawala. Si Jepoy. Pero hindi na siya ang Jepoy na kilala ko. Sa gabing yon, natigilan ang mundo ko. Si Jepoy. Kaibigan ko. Kalaro ko mula pagkabata. Kasama ko sa mga gabi ng pagtatawanan, taguan, at kwentong multo. Pero ngayon siya ang nasa harap ko. O kung sino man ang ginagaya ang anyo niya. Ang itsura niya ay hindi na katulad ng dati. Ang mga mata niya wala na ang dati nitong sigla. Mapula, mapurol, parang ilaw na patay sindi. Ang balat niya ay parang pinagtagpi-tagping piraso ng hayop at tao. May sanga ng balete na nakapulupot sa lig niya at ang hininga niya amoy patay. Jejepoy, bulong ko, halos hindi marinig ang sarili. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingala lang siya sa akin at mumiti. Isang ngiting walang saysay, walang damdamin, walang alaala. Pagkatapos ay naglaho siya, parang usok na tinangay ng hangin. Walang bakas. Walang tunog. Iniwan lang ako sa gitna ng dilim at takot. Kinabukasan, tinungo ko si Dandang. Wala pa akong tulog. Wala rin akong ganang kumain. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko na alam kung ano pang totoo at kung alin ang panaginip. Si Jepoy nakita ko siya kagabi. Pero iba na siya. Hindi na siya tao, sabi ko, halos pabulong. Tahimik si Dandang tulad ng dati. Huminga siya ng malalim, tapos kinuha niya ang lumang kwaderno na puno ng kakaibang simbolo. Ang mga nilalang ng dilim marunong silang gumamit ng anyo ng mga minamahal natin, paliwanag niya. Ginagamit nila ang emosyon mo para maging mahina ka. Para bumigay ka. At kapag pinapasok mo sila hindi na sila lalabas. Napaupo ako. Para akong dinurog. Kung totoo ngang hindi na si Jepoy yon, ibig sabihin, patay na siya. O bihag pa rin? Pwede pa bang iligtas, tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya malamig pero tapat. Pero kailangan mong piliin ang puso mo o ang tungkulin mo. Nabingi ako sa mga salitang yon. Dahil paano mo pipiliin?
Paano mo iiwan ang kaibigan mo kung may pag-asa pa? Pero paano mo naman ililigtas ang lahat kung ikaw mismo ay hindi buo? Simula noon, mas naging tahimik ang mga gabi. Hindi dahil wala nang nangyayari, kundi dahil mas palihim, mas matalim ang kilos ng kaaway. Sa baryo, unti-unti nang nawawala ang mga manok, kambing, pati kalabaw. May mga buntis na nakunan. May matanda na natagpo ang walang ulo. Pero walang gustong magsalita. Takot ang umiikot sa mga mata ng mga tao. Parang may usapan na basta tahimik ka, ligtas ka. Pero hindi ganon ang totoo. Dumating ang gabi bago ang undas. Ang hangin ay parang may dalang bulong, puno ng paghihiganti. Ang mga puno sa kagubatan ay tila may matang nakasilip. Lahat ng tunog ay parang babala. Ako naman abala sa paghahanda. Isinama ko ang mutya, ang baston ni Dandang, at ilang anting-anting mula sa albularyong si Katito, isang matandang hindi halos lumalabas ng bahay, pero biglang nagsimulang magsalita ng babala ilang araw lang ang nakalipas. Ang mga lilim ay muling maglalakad sa lupa, anya. At ang dugo ng isang bantay lamang ang makapipigil. Kasama ko si Dandang at ang ilang tagapagtanggol mula sa ibang baryo, 3 babae at 2 lalaki, pawang may kakayahang makaramdam ng dilim, pero hindi pa gaanong bihasa. Lahat kami, tahimik lang habang pinupunasan ang aming mga gamit. Walang nagsasalita, pero halata sa mga mata namin ang kaba. Pati si Dandang, na laging matatag, ay tila may kinikimkim. Sa gitna ng katahimikan, bigla kong narinig ang tinig ng diwata. Malapit na sila, Emil, at dadalhin nila ang lahat ng galit, lahat ng takot, lahat ng pinipigil mong sakit. Napakapit ako sa mutya. Parang sinasakal ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa dami ng hindi ko pa rin maintindihan. Bakit ako? Bakit ako ang kailangan humarap sa ganito? Sa gabing iyon, habang nagbabantay kami sa may gilid ng kagubatan, unti-unti nang lumalakas ang presensya ng mga nilalang ng dilim. Mula sa malayo, naririnig namin ang mga huni ng ibong hindi kilala. Ang mga aninong dumaraan sa pagitan ng mga puno ay hindi tao, hindi rin hayop. May mga matang pula, tila nagmamasid. May mga paa sa lupa na hindi lumilikha ng tunog. At ang pinakakakaiba, ang katahimikan na parang sinasakal ang hangin. Nagkatitigan kami ni Dandang. Malapit na ang pagsubok mo, Emil. Huwag kang bibigay. Tumango ako, pero ang totoo, ang katawan ko'y nanginginig. Sa likod ng lahat ng paghahanda, dala ko pa rin ang bigat ng lahat, ang pagkawala ni Jepoy, ang alaala ng nasunog na pamilya ko, ang galit ng mga tao, at ang takot na baka wala akong sapat na lakas para harapin ang lahat ng ito. Bigla, may sigaw mula sa kabilang panig ng gubat. Aard! Tumakbo kami papunta sa pinanggalingan. At doon, nakita namin ang isa sa mga tagapagtanggol, wala nang malay, bumubula ang bibig. May mga marka ng kuko sa dibdib. At sa ibabaw niya, may nilalang na parang aso, pero may pakpak ng paniki at leg ng ahas. Nang makita kami, lumipad ito pataas, naglaho sa dilim. Walang nakaimik. Tinakpan ni Dandang ang katawan ng kasamahan namin. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban, pero isa na agad ang nawala sa amin. At habang lumilipas ang mga oras, mas lumalakas ang presensya ng kalaban. Ang hangin ay parang may mga kuko. Ang lupa, parang gumagalaw. Ang mga anino, tila sumusunod sa bawat galaw namin. At sa gitna ng dilim, may narinig akong bulong. Piliin mo na lang ang takot, Emil, hindi ka nila kailangan. Hindi mo sila kayang iligtas, napapikit ako. Pigil ang luha. Ayokong marinig nila ang loob kong gustong sumuko. Pero biglang may kamay na humawak sa balikat ko. Si Dandang. Naririnig ko rin sila. Pero hindi natin kailangan paniwalaan ang bulong. Mas mahalaga ang boses ng puso. Tumango ako, bagamat mabigat. Pero hindi pa rin nawawala ang kaba. Lalo na nang biglang nagbago ang hangin. Umalinggaw ang isang sigaw, hindi sa tain niya, kundi sa isip naming lahat. Darating ang ilay. Isang tinig. Isang anino. Isang puwersa na mas malaki kaysa kaninuman sa amin. Hindi ko alam kung ito ang tunay na aswang na aming kalaban o ang mismong pinuno ng mga nilalang ng lilim. At habang nakatayo kami sa gitna ng dilim, sabay-sabay kaming nakaramdam ng kakaibang lamig.
Hindi na ito paunti-unti. Paparating na sila. At sa isang iglap, ang langit ay kumulog, ang lupa ay umuga, at mula sa itim ng kagubatan, may mga matang lumitaw, hindi lang isa, kundi dose-dose ng mata. Ang tunay na gabi nagsisimula pa lang. Kahit maraming mata ang nakatitig sa amin mula sa dilim, ang pinakamasakit ay yung nararamdaman mong unti-unti kang hinihiwalay sa mundong nakasanayan mo. Sa sandaling yon, habang nakatayo kami ni Dandang sa gitna ng kagubatan, pakiramdam ko, isa-isa nang bumibitaw ang tali ng lahat ng alam ko, ang pagkakaibigan, ang tiwala, ang sarili kong pagkatao. Hindi na natin sila kayang harapin kung ganito, bulong ng isa sa mga tagapagtanggol, si Lando, na mula pa sa kabilang baryo. Wala tayong laban sa ganon ng kalaking puwersa. Pero bago pa ako makasagot, bigla siyang lumingon kay Dandang. Matagal mo na tong alam, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Na siya, tumuro siya sa akin. Hindi lang basta bantay. Kundi anak ng dilim. Nabingi ako sa sinabi niya. Ano nung sinasabi mo? Tanong ko, nanginginig ang boses. Tahimik si Dandang. Hindi siya umimik. Hindi niya ako tiningnan. Para bang may kinukumpirma na siya sa pamamagitan ng katahimikan. Sabihin mo. Sabihin mong hindi totoo, Dandang, pakiusap ko. Ngunit sa halip na sagot, iniabot lang niya sa akin ang mutya, pero ngayon, kulay abo na ito. Hindi na ito kumikislap. Wala na yung liwanag na dati kong nararamdaman tuwing hawak ko ito. Ang mutya ay hindi gumagana sa mga may dugong kadiliman, anya, mababa ang boses. At simula pa lang nasusubok ka na. Dahil kalahati ng kalaban ay nasa iyo. Parang biglang lumamig ang paligid. Bumigat ang hangin. Lahat sila, si Lando, ang dalawang babae sa likod, pati si Katito, tumingin sa akin, hindi bilang kasama, kundi bilang banta. Hindi ko alam to, sabi ko, halos pabulong. Wala akong alam sa sinasabi nyo. Ngunit si Lando, humakbang palapit, mahigpit ang hawak sa kanyang bolo. Yung gabi na nakita mo si Jepoy. Sigurado kang hindi lang guni-guni yon? Baka tinatawag ka na ng mga kasama mo. Hindi ako isa sa kanila, sigaw ko, kasabay ng pagsiklab ng isang kakaibang enerhiya sa dibdib ko. Sa isang iglap, isang malakas na alon ng hangin ang nagmula sa akin. Napaatras silang lahat. Nahulog si Katito sa lupa. Pati si Dandang napapikit. Tumigil ang oras sa loob ng ilang segundo. Tahimik. Walang gumalaw. Lahat kami parang natulala sa nangyari. Ano yun? Tanong ng isa, nanginginig ang tinig. Ako man, hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung saan galing yon. Basta lang parang sumabog mula sa loob. Parang may isang bahagi ng pagkatao kong pilit ng gustong kumawala. At bago pa namin maproseso ang lahat, bigla na namang nagbago ang paligid. Ang mga mata sa dilim naglaho. Ngunit hindi dahil umatras sila. Dahil may dumating na mas malakas. Isang nilalang na hindi ko maipinta. Lumabas siya mula sa likod ng mga puno, taas noo, parang hari. Ang buhok niya ay itim na itim, parang usok. Ang balat niya ay parang sinag ng gabi, madilim pero kumikintab. Ang mga mata niya hawig sa akin. At doon ko naramdaman ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi niya ako sinaktan. Hindi siya sumugod. Tumigil lang siya sa harap ko at mumiti. Anak, sabi niya. Panahon na para piliin mo kung sino ka talaga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Pero sa loob ko, parang may naglalaban, dalawang tinig, dalawang damdamin, dalawang pagkatao. Nandito ako para sa iyo mula sa simula. Akala mo bang aksidente ang lahat? Hindi, Emil. Isa kang anak ng dalawang mundo. Isang bantay na isinilang mula sa kadiliman. Lalong nabigatan ang dibdib ko. Kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin, totoo ang lahat ng bangungot. Totoo ang mga alaala ng nasunog naming bahay, na hindi aksidente, kundi pagsunog sa isang sanggol na pinaniniwalaang may lahi. Ako iyon. Hindi ko ito pinili, sabi ko, halos pabulong. Ngunit ikaw lang ang makapipili kung paano matatapos ang gyera, sagot niya. Lumingon ako sa mga kasama ko. Lahat sila takot. Lahat sila naguguluhan. At si Dandang may luhang bumaba sa pisngi niya.
Pinili kitang alagaan hindi dahil gusto kitang gawing sandata, anya. Kundi dahil umaasa akong kaya mong baguhin ang kasaysayan. Hindi kailangang ang dugong nananalaytay sa iyo ang magdikta ng kinabukasan mo. Ngunit kahit ganon, alam kong may pagbabago na. Hindi na nila ako ganap na pagkakatiwalaan. Hindi na nila ako basta makikita bilang kakampi. At para bang hindi pa sapat ang lahat, biglang umalinggaw ang tunog ng kampana mula sa baryo, 3 beses, sunod-sunod. May nangyari sa bayan, sabi ni Katito, bumalikwa sa lupa. Agad kaming bumalik. Nagtatakbuhan ang mga tao. May mga sigaw. May mga kandilang bumagsak sa sahig. At sa gitna ng kalsada, may isang katawan na nakahandusay, si Tia Luming, ang matandang albularyo ng baryo. Patay. May hiwang malalim sa dibdib. At sa tabi niya, may sulat na isinulat sa sariling dugo, ang susunod ay ang tunay mong ina. Napasinghap ako. Totoo ba ito? Buhay pa si? Ngunit bago pa ako makapagtanong, lumapit si Dandang. Emil. Buhay siya. Hindi ko sinabing patay na siya dahil akala ko ligtas na siya sa pagtatago. Pero natagpuan na siya ng mga nilalang. At ngayon, ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya. Lumuhod ako. Parang bumagsak lahat sa balikat ko, ang kasaysayan, ang tungkulin, ang katotohanang ako'y bunga ng isang pagmamahalan na hindi tinanggap ng mundo, isang tao at isang nilalang ng dilim. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa ilalim ng punong balete sa likod ng bahay ni Dandang. Iniikot-ikot ko ang mutya sa kamay ko. Wala na itong liwanag. Pero naroon pa rin ang init, bahagyang tibok, parang puso. At bigla may lumapit sa akin. Si Jepoy. Hindi sa anyong nilalang. Hindi bilang anino. Kundi siya, si Jepoy. Emil, mahina ang boses niya. May nalaman ako habang bihag nila ako, hindi lang ikaw ang may lahi. May isa pa sa atin. Isa sa mga kasama mo ngayon ay alagad ng dilim. Bago ko pa siya matanong kung sino, biglang lumiwanag ang paligid at nawala si Jepoy sa hangin. At naiwan akong mag-isa, hawak ang mutya, puso'y bumibilis ang tibok, habang sa isip ko, iisa lang ang tanong, sino sa amin ang tunay na traidor? Sa gabi ng kaguluhan, sa pagitan ng liwanag at anino, isang bagong panganib ang isinilang, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. At sa paglalim ng gabi, alam kong mas madilim pa ang susunod. Ang katahimikan bago ang unos ay laging mas nakakakilabot kaysa sa mismong sigalot. Sa gabi ng huling paghaharap, parang nakabitin ang hangin, parang pinipigil ang bawat hinga ng paligid. Sa gitna ng madilim na kagubatan, sa lilim ng mga punong matagal ng saksi sa kasaysayan ng mga nilalang at ng tao, nagtipon kami, hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga nilalang na nalulungmok sa pag-aalinlangan pero pinilit lumaban dahil wala ng ibang pagpipilian. Nasa harap namin ang dambuhalang nilalang na matagal na naming tinutugis, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim, ang halimaw na nag-utos sa pagpatay sa Tia Luming. Ang siyang dahilan kung bakit napilitan si Dandang na magsinungaling at bakit ako isinilang sa isang mundong hindi ko naman pinili. Siya ang ama ng gabi, at ngayon, alam kong siya rin ang aking tunay na ama. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng yon. Sa buong buhay ko, iniwasan kong malaman kung saan ako galing. Mas pinili kong abutin ang bawat araw, maglakos sa gabi, makipagsapalaran, kahit salat sa buhay, basta lang hindi ko kailangang harapin ang anino ng pinagmulan ko. Pero ngayong nasa harap ko na siya, walang takas. Wala nang pwedeng pagtaguan. Emil, sabi niya, mababa ang tinig pero ramdam ang panginginig sa bawat salitang binibitawan. Anak kita. At bahagi ka ng mundong ito. Sumama ka na. Sa tabi ko. Hindi, sagot ko. Hindi ako isa sa inyo. At hindi ako magiging tulad mo. Ngumiti siya. Hindi masaya. Kundi parang naaawa. Akala mo ba matatalo mo ako sa pagtanggi mo? Kahit lumaban ka, Emil, kadiliman pa rin ang dugo mo. Hindi mo matatakasan ang sarili mo. At bigla, bumalot ang itim na usok sa paligid. Pumatay ito ng apoy, nagpahina sa mga kasama ko. Si Katito, bumagsak agad sa lupa. Si Lando, pilit pinoprotektahan ang dalawa pang tagapagtanggol pero nabalot na rin ng anino. Si Dandang, siya lang ang nakatayo pa,
kaharap ko, hawak ang isang mutyang puti na pilit niyang ibinibigay sa akin. Kunin mo to, anya. Ito ang natitirang lakas ng mga nagbuwis ng buhay para sa liwanag. Dito mo makukuha ang lakas ng pinagmulan mong kabutihan. Ngunit habang iniabot niya yon, bigla siyang tinamaan ng isang aninong parang sibat. Tumagos sa balikat niya. Napasigaw siya at halos malaglag ang mutya. Dandang sigaw ko. Agad ko siyang sinalo. Nanginginig siya. Lumuluha. Emil, hindi kita itinago para saktan ka. Inalagaan kita dahil naniniwala akong hindi laging madilim ang galing sa dilim. Hinawakan ko ang mutya at sa sandaling yon, parang may umapaw na liwanag mula sa puso ko. Nagsimulang magliwanag ang paligid. At mula sa mutya, kumalat ang init. Isa-isa, nagliwanag ang mga dahon sa paligid, ang lupa, ang mismong hangin. At ang katawan ko, parang nasusunog, hindi ng apoy kundi ng liwanag na pilit isinisiksik sa isang katawang may aninong lahi. Sumigaw ang ama ng gabi. Hindi mo yan kakayanin. Hindi ka ganap na tao. Hindi nga ako ganap na tao, sabot ko. Pero mas tao ako sa'yo. At sa isang iglap, sinalubong ko siya. Sa lakas ng sigawan, halakhak, at tunog ng mga aninong bumabangga sa liwanag, para kaming dalawang puwersang bumabangga, tila nagsasagupaan ang dalawang kalikasan. Pumunit sa langit ang liwanag at anino. Naramdaman ko ang bawat sipa ng lakas niya, ang pag-atake ng anino, ang panlilinlang, ang mga tinig ng takot. Pero bawat ulit na nadadapa ako, ang alaala ng inang hindi ko pa nakikilala, ni Dandang na ngayoy pilit pa ring bumabangon, at ng mga taong umaasa sa akin. Yon ang nagtutulak sa akin para lumaban. Sa gitna ng sagupaan, biglang nawala ang ama ng gabi sa paningin ko. Tumahimik ang paligid. Hangin lang ang naririnig ko. Tumingin ako sa paligid, wala siya. Wala ang mga nilalang. Parang may ibang presensya. At mula sa anino, lumitaw ang isang matandang babae, payat, maputla, ngunit may matang puno ng lungkot at pag-ibig. Napatigil ako. Emil, mahina niyang tawag. Anak ko, nanigas ako. Nanay. Lumapit siya, nanginginig. Pinilit akong itago ka. Pinilit akong lumayo. Pero ngayon nahanap na kita. Agad ko siyang yakap. Walang salita ang sapat para ilarawan ang sakit at ginhawang sabay kong naramdaman. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa likod namin, muling lumitaw ang ama ng gabi, ngayon mas malakas, mas galit. Walang lugar sa mundo para sa inyo, sigaw niya. Tumayo ako sa harap ng aking ina. Kung wala, gagawa kami ng sarili naming lugar. Hindi kami matatalo. At sa huling pagkakataon, ginamit ko ang mutya. Binuo ko sa palad ko ang liwanag ng bawat taong pinatay nila, bawat pangarap na binigo nila, bawat pusong nilamon ng kadiliman. At buong lakas, ibinuga ko iyon sa kanya. Nagliyab ang anino. Sumigaw siya, hindi sa sakit, kundi sa takot. Ang liwanag, hindi lang mula sa mutya, kundi mula sa mismong damdamin ko, mula sa galit, sa kirot, sa pag-ibig, at sa pagtanggap sa kung sino ako. Sa huli, bumulusok ang katawan niya sa lupa, at unti-unting nawala parang usok na inihip ng hangin. Tahimik ang lahat. Nakahandusay si Dandang, duguan pero buhay. Si Lando, sugatan ngunit gising. Si Katito, tinulungan ng iba pang dumating mula sa baryo. At ako yakap ang inang matagal kong hinanap. Akala ko tapos na ang lahat. Hanggang sa marinig namin ang tunog ng basag na mutya. Tumingin ako sa kamay ko, may basag sa gilid ng puting mutya. Sa loob, may kumikilos isang itim na usok, parang sumisingaw. Emil, bulong ni Dandang, pilit tumatayo. Hindi pa tapos. Ang liwanag at dilim ay palaging may balanse. Kung pumatay ka ng isang puwersa, kailangang may kapalit. Biglang tumigil ang oras. Ang katawan ko, biglang nanlamig. At sa harap namin, isang batang lalaki ang biglang lumitaw, hawig sa akin, pero ang mga mata puro dilim. Ngumiti siya. Ako ang natirang bahagi mo, Anya. At balang araw babalik ako. At sa isang kisap mata, nawala siya. Parang alingas-ngas ng hangin. Walang nagsalita. Lahat kami, tahimik. Alam naming hindi pa tapos. Baka ilang taon pa. Baka bukas.
Pero ang nilalang na yon, ang aninong bahagi ko, ay babalik. At sa puso ko, naroroon pa rin ang parehong tanong, hanggang kailan ko kayang pigilan ang dilim sa sarili ko? Hanggang kailan magiging sapat ang liwanag para hindi ako tuluyang lamunin ng sarili kong anino? Ang liwanag ay hindi laging panalo. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagwawagi sa laban, kundi ang pagtanggap sa sugat na iniwan nito. Pagkatapos ng sagupaan, bumalik kami sa baryo, wasak, pagod, pero buhay. Ang mga tao roon, takot pa rin, pero unti-unti na nilang sinimulang lumapit. Parang ngayon lang nila ako tunay na nakita. Hindi na lang ako si Emil, ang batang ulila, ang naglalako sa gabi. Ako na ngayon ang lalaking may bitbit na kasaysayang mas malalim pa sa kanila, at lihim na kailangang pangalagaan. Si Dandang, kahit sugatan, ay nakangiti habang nagpapahinga sa lumang banig niya. Mas matapang ka pa sa inakala ko, anya. Pero ang puso mo, yon ang tunay mong sandata. Bumalik din si Lando sa normal na buhay, pero may pilat na sa kaliwang braso, alaala ng laban. Hindi na siya kasing ingay kagaya dati, pero kasama ko pa rin siya sa bawat hakbang, tahimik man o maingay ang mundo. Mas totoo ang katahimikan namin ngayon. Nagluksa ang buong baryo sa pagkamatay ni Katito. Siya ang naging ama ng marami sa amin, tahimik pero matibay. Sa libing niya, hawak ko ang kwintas niyang may palawit na kahoy, simpleng bagay, pero may bigat ng katapatan. Iniwan niya ito sa akin bago kami lumaban. Para hindi mo malimutan kung sino ka, sabi niya noon. Pero sa totoo lang, ako pa rin ay nalilito. Ang mundo ko, hati. Isang paa sa liwanag, isang paa sa dilim. Kahit natalo namin ang ama ng gabi, naroon pa rin ang aninong batang nagsabi sa akin na babalik siya. Araw-araw, tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, hinahanap ang senyales kung kailan siya muling lilitaw sa loob ko. Wala pa naman. Pero ramdam ko siya nakatanim, tahimik, nakamasid. Lumipas ang mga linggo. Muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi na rin ako bumalik sa paglalako sa gabi. Pinili kong magtrabaho sa araw, tumulong sa mga taniman, magbantay sa gabi hindi para magbenta, kundi para maging mata ng baryo laban sa anumang aninong gustong bumalik. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa likod ng bahay, dumating ang aking ina. Hindi ko pa rin alam kung paano siya nabuhay o kung bakit ngayon lang kami nagkita. Pero hindi ko na kinwestiyon. Hindi ko na kinailangan ng paliwanag. Minsan, sapat na ang presensya. Anong balak mo ngayon, anak? Tanong niya habang pinagmamasdan ang langit na punang bituin. Hindi ko pa alam, sagot ko. Pero alam kong hindi na ako lalayo sa lugar na to, dito ako nagsimula at dito rin siguro ako dapat magbantay. Hinawakan niya ang kamay ko. May dilim sa loob mo, Emil. Pero may ilaw ka ring hindi matatalo. Hindi ka dapat matakot sa sarili mo. Matakot ka lang kung kakalimutan mong kaya mong pumili. Yun ang pinakamasakit at pinakamagandang bagay na narinig ko, na may karapatan pa rin akong pumili. Kahit kanino pa ako nagmula. Dumating ang araw na kinausap ko si Dandang tungkol sa mutya. Basag na ito at wala na ang liwanag nito. Pwede pa ba itong gamitin? Tanong ko. Hindi na, sagot niya. Pero hindi naman sa bagay na kaimbak ang lakas mo. Nasa iyo na yun ngayon. Pero paano kung bumalik siya? Tinutukoy ko ang batang aninong lumitaw pagkatapos ng laban. Tumingin siya sa akin, diretsyo, walang takot. Kung bumalik man siya, ikaw pa rin ang magpapasya kung ano ang magiging anyo niya. Naalala ko ang sinabi ng ama ng gabi noon na ang kadiliman ay bahagi ko. Totoo naman. Pero ngayon alam ko na, hindi ibig sabihin ay kailangan ko itong sundin. Ang kadiliman ay hindi utos, ito ay tukso lang. At ang tunay na laban ay sa bawat araw, sa bawat desisyong gagawin ko. Dinalaw ko rin ang libingan ni Katito. Doon ko nilibing ang basag na mutya. Hindi para kalimutan ang lahat, kundi para maalala ang kabutihang pinili naming lahat. Sa tabi ng puntod niya, tinanim ko ang isang punong maliit pa, ngunit alam kong lalaki rin balang araw, gaya ng lakas ng loob ko. Ilang gabi pa ang lumipas, minsan nakakakita pa rin ako ng mga aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Hindi ako natatakot. Alam ko na kung ano sila. At alam ko na rin kung sino ako. Isang gabi, habang nakaupo ako sa bangko sa labas ng bahay, dumating si Lando, bitbit ang lumang radyo ni Katito.
Binuksan niya ito at lumabas ang pamilyar na huni ng yes na hindi masyadong malinaw. Tanda mo pa to? Tanong niya. Dati, ito lang ang kasama natin sa gabi. Tumawa ako. Akala ko dati, boses ng multo ang lumalabas dyan. Ngayon, tanong niya. Ngayon, boses ng alaala. Pero hindi na ako takot. Tahimik kaming nagkwentuhan. Hindi tungkol sa aswang o mutya. Tungkol sa mga simpleng bagay, taniman, ulan, at kung paano pinapatahan ni Dandang ang mga batang umiiyak. Minsan, mas mabigat ang mga simpleng alaala kaysa sa mga laban. Sa huli, habang humihilik na si Lando sa tabi ko, ako'y nakatingin sa langit. Iniisip ko pa rin kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Kung babalik man ang dilim, handa na ba talaga ako? At kung dumating muli ang aninong ako rin pala, kakayanin ko bang hindi maging siya? Pero sa ilalim ng buwan, sa gitna ng mga insekto sa paligid, sa katahimikan ng isang baryong pinagdaanan ang bangungot pero ngayon ay may pag-asang tumubo ramdam ko ang sagot. Hindi ako nilikha para sirain. Nilalang ako para pumili. At araw-araw, pinipili kong manatili sa liwanag. Dahil minsan, ang pinakamadilim na bahagi ng ating pagkatao ay yon ding magtuturo sa atin kung paanong magningning.